Mga sangkay, alamin po natin ang balitang ito na ang Amerika di umano ay naglunsad na daw ng isang malaking digmaan laban po sa isang malaking terror organization. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. But anyway, before we start guys, subscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking balita ngayon na dumagungdong sa buong mundo, sa international media. Itong grupo kasi, mga sangkay ng Houthi, ay patuloy na nanggugulo dyan sa Middle East. Okay, at ngayon, marami na po silang mga inataking mga barko, mga sangkay, at nagpapatuloy itong ginagawa nila magpahanggang ngayon. Ngayon, marami sa mga bansa dyan sa Western countries ay nag-aalala na. At ngayon, ayon po dito sa balita, itong Amerika, pinangunahan umano ang coalition against Houthi attacks. Panoorin po natin, mga sangkay. Attacks by Yemeni rebels, several shipping firms have said they will avoid a key Red Sea shipping route. Now, the decision is likely to disrupt global trade by increasing delays and costs. So, yun yung goal na nakikita nila mga sangkay nitong Houthi, na ang goal po nila ay magkaroon po ng tila baga pagkakaroon ng collapse pagdating po sa global, ano ba yan, yung economic sa buong mundo mga sangkay. Gusto po nila magkaroon ng collapse. Kaya naman itong mga barko na naghahatid po ng mga produkto sa iba't ibang mga bansa, dyan po dumadaan sa Red Sea, inaatake po nitong Houthis. Kaya naman, hindi na po nakatiis siguro itong Amerika mga sangkay, which is sila naman po talaga yung sinasabing mother country ng buong mundo. Kasi yan po yung kanilang ginagawa, di ba? Yung mga, ano nila, yung mga, ang tawag dito, mga kasundaluhan nila, nagkalat po yan sa iba't ibang panig ng ating mundo para sagipin yung mga kaalyado nilang mga bansa mula sa mga problemang kinakaharap. Now, here's all you need to know about this. In recent weeks, Yemen's Iran-backed Houthi rebels have launched drone and missile attacks on ships passing through the Red Sea's strategic Bab al-Mandab Strait. It is a narrow passage at the southern tip of the Red Sea that they must navigate when traveling to or from the Suez Canal at the northern end. So, itong Houthi, mga sangkay, ay funded po yan ng Iran. For your information lamang, mga sangkay, ang Iran po talaga ang nagpapagalaw dyan. Kaya nga, marami sa mga terror organization dyan sa, na nagkalat, Iran po yung nagpopondo. So sa madaling sabi, itong Iran po yung mastermind ng lahat ng kaguluhan dyan sa Middle East. Kasi sila yung nagpopondo, di ba? The Houthis, who control much of Yemen but are not recognized internationally, say they are targeting vessels to pressure Israel over its war with Hamas in Gaza. Now, it all began on November 19th, when the Houthis seized the Galaxy Leader, a British-owned and Japanese-operated vehicles carrier registered in the Bahamas. So, iyan po, mga sangkay, yan po yung mga, marami na pong mga barko na naatake po nila, mga sangkay. Talagang gusto po nila mag-collapse ang ekonomiya ng buong mundo dahil nga po sa kanilang ginagawa. Mga barko ito, mga sangkay, na naghahatid ng maraming mga supply, nagaya po ng mga produkto na pinapadala. At ngayon, mga sangkay, ito po yung kinukuha nitong Houthi group. On December 12th, Houthi fighters fired a missile on the Norwegian-owned tanker Strinda, claiming that it was headed for Israel when it was in fact en route to Italy. 2 days later, a tanker owned by Danish shipping line. Di ba yun yung una? Ito na naman, panibago. AP Moller Maersk was targeted in the Bab al-Mandeb Strait. The day after that, a Hapag-Lloyd-owned container ship was hit. And on
On Monday, December 18, that is, another 3 ships were hit in the Red Sea, Grabe, December 18. including the Cayman Islands, flagged chemical tanker Swan Atlantic. So how have the companies responded to this? Now, 5 of the world's 6 top shipping companies have announced they will not send ships through the Red Sea. So, parang natakot na po yung mga kumpanya, mga sangkay, no? MSC Merx, CMA, CGM, Hapag-Lloyd and Evergreen. On Monday, Britain's BP said it would suspend transit of oil through the Red Sea. COSCO, the world's 4th largest shipping firm, is yet to announce its plans. Well, let's now analyze the importance of the Red Sea transit route. The Red Sea is a key route linking the Indian Ocean to the Mediterranean Sea. Around 20,000 ships pass through the Suez Canal each year. Now, according to the International Chamber of Shipping, a London-based trade association for shipping firms, 12% of global trade passes through the Red Sea. Okay, so yan po, ganyan ka-busy itong karagatan na itong mga sangkay. Na itong Houthi, ginagawa po nilang playground dyan, mga sangkay. At ngayon itong mga barko na dumadaan na nagsusupply ng kung ano-ano mang mga produkto, hinaharang po nila. At kung hindi man hinaharang, dinadala po mismo nila itong mga barko. Ayon, mga sangkay, ito po yung ginawa ng United States of America. Naglunsad ng multinational force sa Red Sea kontra ship attacks ng Houthi rebels. Lunsad ng Estados Unidos ang isang multinational operation upang proteksyonan ang commerce sa Red Sea. Sa gitna ito ng pag-atake ng Iran-backed Yemeni militants dahilan upang mag-iba ng ruta ang mga pangunahing shipping companies at maramdaman ang epekto nito sa global trade. Diba? Simula noong nakalipas na buwan, gumagamit ang Houthi militant group ng drones at missiles laban sa international vessels sa Red Sea. Bilang pagganti ito sa ginagawang pag-atake ng Israel sa Gaza Strip. Nagbabala naman ang mga analyst na posibleng tumaas ang presyo ng produktong petrolyo at iba pang goods dahil sa pag-atake sa commercial ships sa Red Sea. So, hindi ko alam ano ba ang magiging update nito mga sangkay. Ano ba ang magiging proseso nitong Amerika? Pupwersahin na ba nila mga sangkay, grupo na suportado nitong Iran? Well, alamin po natin 'yan sa mga susunod na kaganapan. Pero sana hindi na po lumala kasi ang maaapektuhan po na ito talaga yung mga produkto magdating po sa global trade, sila po yung pangunahing maaapektuhan diyan, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa ginawa ng United States of America na paglulunsad ng puwersa diyan po sa Red Sea? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yan sa YouTube, mga sangkay. At ayan po, i-click ang subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Lalong-lalo na po yung mga born-again Christians dyan. Nako, alam ko magugustuhan nyo yung mga content dito dahil patungkol po ito sa Biblia at mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Kung na po ay magpapaalam mga sangkay hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.